Hey mga bros, may balita nga po tayo dito sa TNT Tropang Giga at SMB dahil ito nga pong TNT ay gusto nga nila. Ito pong si CJ Perez, yes. Kahit sino naman siguro gustong gusto yung talent ni CJ Perez mga bros dahil ito nga pong TNT Tropang Giga gusto nila makipag-trade dito po sa SMC Management dahil ito nga pong TNT sa ngayon ay gustong gusto rin nila yung mga players na wala masyadong attitude mga bros at yun nga nasa point guard position dahil ito nga pong si Jason Castro ay ilang taon na lang din mga bros ay yun nga aalis na rin ito ng PBA at magre-retiro na rin dito sa TNT Management mga bros at ito nga pong si CJ Perez ang isa sa mga gusto talaga nilang kunin mga kabrods pero syempre hihintayin din natin ito pong SMB kung ano ang kanilang hatol dito kung talagang papayag ba silang ibigay ito pong si CJ Perez or ito pong SMB ay papayag ito kapag yung offer ng TNT Tropang Giga ay ka-accept din naman mga kabrods dahil ito nga pong TNT gagawin talaga nila lahat makakuha lang si CJ Perez pero mga brods ito ay 50-50 pa dahil ito pong si CJ Perez ngayon isa nga po ito sa mga kumakamada ngayon mga brods sa SMB Management or San Miguel Beermen dahil siya ay as of now si CJ Perez ang ina-average lang naman nito sa SMB ay 20 points per game, halos 9 rebounds per game at halos 4 assists per game mga brods. Kumbaga ala import na numbers na naman ang pinapakita ngayon ni CJ Perez ngayong season ngayong Commissioner's Cup 2023 and yun nga sa katunayan nga kakapanalo lang nila against Rain or Shine kahapon mga kabrods. Kaya nga ito pong si CJ Perez 50-50 pa itong ibigay ng SMB or ibibigay lang talaga nila ito kapag yun nga maganda talaga ang offer dito dahil as of now ang taas pa ng value po nito po ni Christian J. Moore Perez mga brods kaya nga di hamak na isa siya sa mga superstars ngayon sa PBA. Pero mga brods ayon din sa mga reports natin ang TNT Tropang Giga handa silang ibigay ito pong hindi nila pinaglaro ngayon ito pong si Mikey Williams mga brods. Yes, kumbaga one-on-one trade ang mangyayari dito. Syempre kilala din naman natin si Mikey Williams, isa nga ito sa mga kamador talaga ng TNT Tropang Giga. Kung itong si CJ Perez ay ala import numbers ay ganoon din ito pong si Mikey Williams kung saan mas nahihigitan pa niya ito pong si CJ Perez. Kumbaga ito pong si Mikey Williams mas mataas pa ito sa mga ginagawang import mga kabrods ng mga bawat kuponan. Kumbaga ito pong si Mikey Williams, import talaga ito ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Ang kaso nga lang isa sa mga lopsided din dito kay Mikey Williams mga kabrods, ayun nga yung kanyang attitude. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi ito pinaglalaro ngayong season, ngayong Commissioner's Cup 2023 ng TNT Tropang Giga mga kabrods Pero ito pong si Mikey Williams naghihintay lang din naman ito hanggang ngayon kung anong gagawin sa kanya ng TNT. Ang taas din naman kasi yung gustong offer ni Mikey Williams ala import na numbers ang kanyang ginagawa sa TNT. Syempre dapat daw ala import na sahuran ang ginagawa sa kanya ng TNT Tropang Giga. So yun lang din ang isa sa mga problema dito kay Mikey Williams. Pero mga brods, ito pong SMB kayang-kaya na nila yan mga brods yung mga ganyang sahuran pag dito sa mga superstars dito sa PBA mga brods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba ito pong one-on-one trade papayag ba ang SMB dito? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. After ngang maalis po nito po ni Thomas Robinson after itong ma-release ng NLEX Road Warriors ay gusto nga itong kunin ng Barangay Nebra San Miguel at maging isang replacement import ng Barangay Nebra dahil ito nga pong si Tony Bishop na kahit nanalo sila sa TNT Tropang Giga ay hirap pa rin silang manalo. Nasa 15 puntos nga lang ang ginawa doon ni Tony Bishop samantala ang pinakamataas pa doon na local player na ito pong si Christian Stoneharger na may 22 points mga brods. Kahit walang import ang TNT Tropang Giga dahil yun nga injured sa pagbagsak
neto po ni Rondae Hollis Jefferson at yun nga nagpapagaling pa. So ito nga questionable na ito dahil ito pong si Tony Bishop na imbis siya ang talagang mag-power dito or siya ang inaasa na dapat na umiskor sa Ginebra ay hindi. Mas tumataas pa nga yung mga points ng local players ng Barangay Ginebra San Miguel. So parang hindi umaasa ang Ginebra sa import ngayong season dahil yun nga sa performance na ito po ni Tony Bishop mga brods. Kaya nga ito pong si Thomas Robinson ang isa sa mga gusto nilang kunin din. So yun nga lang nagkaroon din kasi ng alitan na ito pong sina Thomas Robinson and ito pong si Coach Pido Harencio dahil yun nagkaroon pa ng mga death threats dahil ito pong si Coach Pido Harencio hindi nga rin nagustuhan yung attitude po nito rin ni Thomas Robinson. At kung matatandaan nyo, dati na rin itong na-contact at na-negotiate ng SMB ito pong si Thomas Robinson after nga nilang mapalitan ito at yun nga kinuha nila si Devon Scott last season mga broad sa Commissioner's Cup. Dahil yun nga, injured nga rin daw doon si Thomas Robinson at nagpapagaling siya pero hindi na ito binalik ng SMB. Inabort na ito nung magaling na si Robinson dahil yun nga, na-late sila dahil gusto niyang kunin ng SMB. Ito pong si Devon Scott na. So, ito pong si Thomas Robinson malinaw na may contact talaga ito sa SMC management. And yun nga, ito pong Barangay Ginebra San Miguel, kung si Thomas Robinson ang kanilang makukuha, alam ko siguro mas malaki ang mayambag nito lalong-lalo na sa ilalim. Syempre, ikaw ba naman kukunin mo yung 2012 NBA draft first round pick, 5th overall, talagang malakas-lakas ang import na ito. At yun nga, malaki ang maiambag neto sa Barangay Ginebra San Miguel. Mas magiging malakas ang impact neto kaysa kay Tony Bishop. Hindi ko naman sinasabi na mahina si Tony Bishop mga broads, pero yun nga lang, mas malakas at mas matigas. Ito pong si Thomas Robinson, experiencado na rin ito sa NBA unlike kay Tony Bishop na wala pang NBA experience. And ito pa, prime years din ito ni Thomas Robinson na tignan nyo naman sa NLEX Road Warriors kung paano niya ito pinapalakas talaga. Yun nga lang, nagkaroon lang siya ng kaalitan kay Coach Pido Harencio. Siya sana ang magiging import nila for the rest of the season ngayong Commissioner's Cup 2023 to 2024. Malakas din ito pong si Thomas Robinson at yun nga, kilala na rin ito sa ibang bansa kung saan di ba nga, mga after ilang araw lang pagkaalis niya dito sa NLEX Road Warriors, bigla agad siyang kinuha ng koponan ng Pelita Jaya Bakri sa Indonesia. So ganyan kabilis yung mga interest dito kay Thomas Robinson mga broads. After niya dito sa NLEX Road Warriors, bigla agad siyang kinuha, which is yan talaga yung patunay na ito pong si Thomas Robinson ay maraming offers sa iba't ibang bansa dahil magaling talaga ang import na ito. Kaya nga ang Barangay Ginebra San Miguel gusto nilang ibalik ulit ito pong si Thomas Robinson and i-buy out yung contract niya dun sa Pelita sa Indonesia para nga lang mapalitan ito pong si Tony Bishop. If ever man ito pong si Tony Bishop ay yun nga, magsunod-sunod yung mga mabababang numero na maiambag at mapoproduce niya dito sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil mahirapan talagang Ginebra kapag ito pong si Tony Bishop ganito lang yung mga numero na ibibigay niya sa kanyang koponan. Although nanalo naman dahil yun nga sa pagbalik niya si Scottie Thompson and yun nga, kaso nga lang mga broads syempre iba pa rin kapag yung import ang isa sa mga highest scorer mo sa iyong koponan. Kaya salamat po sa panonood mga broads. Sa komento mo lang opinion mo dito. Merry Christmas ulit mga broads. Yun lang. I'm out.